Umakyat ang motorsiklong ito na hinahabol ng isa pang motor sa Roosevelt Avenue sa Quezon City. Ang paggewang-gewang at nagmamadaling motor, kapuna-punang may isa pang sakay na nakakaladkad na ang mga paang nakasayad sa kalsada. Inagaw pala ng lalaking nakaitim ang motor sa matandang sakay nito at hinahabol ng isa pang rider na siyang may kuha ng video. Pero matapos ang ilang sandaling habulan, nakakagulat ang sunod na nangyari. Ang matandang inagawan ng motor, inihulog ng lalaking nakaitim. Sinubukan pang habulin ng kumukuha ng video ang lalaki pero tuluyan din itong nakatakas. Ang biktimang inagawan ng motorsiklo, nakilalang si Lunito Ramo, 64 na taong gulang. Idinadaing pa niya ang mga tinamo niyang galos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tumakay agad sa akin. Pagkasakay at saka binirit agad yung sirinyador ng motor. Yun, sama-sama na ako doon. Ganon. Ano sabi niyo? Hindi ba kayo parang pumalag para... Dahil naunahan ako, mama. Hindi na ako pumalag. Bago mang agaw ng motor, nakunan ang lalaki na duguan at nakayapak na naglalakad. Nakabangga pala kasi siya ng isang kotse sakay ng isa pang motorsiklo. Pero sa halip na huminto, nagtatakbo raw ito palayo. Tinangkarin daw niyang agawin ang motor ng rumesponding tanod bago niya agawin ang motor ng matanda. Sa impila ng pulisya, ipinakita ang mukha ng salarin para mapabilis ang pagtugis dito. Ito pong suspect na ito, kinilala natin na si Banjo de la Paz y de la Cruz. At nagkandak po tayo ng backtracking dito sa identity nito at napag-alaman natin dun sa barangay na indeed ay taga doon po siya sa Bahay Toro. Nabawi sa naiwang bag ni De La Paz mga nakulimbat na gamit mula sa mga biktima. Nagkaroon pala ito ng previous case din sa Police Station 3. Ang ginamit naman niya doon is Banjo de la Paz y Quinto. Yun ang ginamit niyang pangalan. Ang kaso niya doon is illegal possession of firearms. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang nakaw rin ang motorsiklong iniwan ng salarin matapos makabangga ng isang kotse. Iniwan lang po kasi ng pinsan ko yung motor na hiniram na sa akin. Then mga alas 3 ng madaling araw, matutulog na siya. Saktong siguro yung lalaki nalamantala na wala nang tao sa daanan. Patong-patong na reklamo ang isasampa sa salarin, oras na maaresto ito. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.